una sa lahat. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol niya yun. Na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taong. Pilipinas sa alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Out of the country, Congressman Zaldico na hinahanap ni Tiangco para pasagutin sa money budget insertions nasa Amerika ngayon ayon sa tagapagsalita ng Kamara. Tanggal si Alcantara, dating district engineer ng DPWH na sangkot sa umano'y ghost project sa Bulacan, sinibak ni Secretary Vince Dizon. Ininspeksyon ng First Lady, building sa Intramuros na hindi pa tapos at mga diskaya rin daw ang kontraktor, personal na binisita ni First Lady Liza Marcos. Kinumpirma ng Kamara na wala na sa bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng panawagan ng ilang kongresista na humarap siya sa pagdinig ng Kamara para ipaliwanag ang umano'y budget insertion sa DPWH noong 2025. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, nasaan na si Ko ngayon? Yes, Jiggy, ayon nga kay House spokesperson Attorney Princess Abante, ay nasa Amerika ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pero para nga sumailalim sa isang medical treatment, pero hindi na ngayon idinetalye pa ng Kamara. Matatandaan nga nagmosyon yung ilang mambabatas na imbitahan nga itong si Zaldico, kabilang na dyan si Navotas Representative Toby Chanco, patungkol nga po ito doon sa budget insertions umano noong mga nakaraang taon. Ayon nga rin kay Zaldico, hanggang ngayon nasa Amerika pa siya at mula July 28 hanggang August 27, ilang beses lang siyang nakita or nag-abiso na naa-absent siya. Ayon kay Atty. Abante, lehito mo naman daw yung pag-alis ni Ko. Pakinggan natin ito. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. Jiggy, ayon nga sa kapartido ni Ko, si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., noong isang linggo pa raw pumunta sa Amerika itong si Zaldico para sumailalim sa aniyay extensive check-up. Pakinggan natin ito. Ay natin na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up doon. Yung may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure. He's still in the United States as we speak. At Marian, may impormasyon ba kung may balak dumalo itong si Zaldico sa pagdinig ng Kamara? Jiggy, sabi naman ni Congressman Garbin, nakahanda raw si Congressman Ko na harapin anuman yung reklamong isasampa laban sa kanya. Matatandaan, sinabi rin nga ni Congressman Chanco na isa nga si Ko na in charge doon sa Bicameral Conference Committee kung saan umano nagkaroon ng budget insertions. Ayon nga kay Chanco, higit 13 billion pesos daw yung naisingit umano ni Ko doon sa Bicam version. Mismong proponent nga raw niyan ay si Ko. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Garbin. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file sa ng kaso. Pero kung wala ka naman ma-file at lahat lang to insinuation, sana tumahimik na lang po. At sa ibang usapin, Marian, ano naman ang dahilan kung bakit binawi ng mga kongresista ang hiling na ibalik sa DBM ang panukalang 2026 budget?
Jiggy, ayon nga kay House Appropriations Vice Chair at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, nagkausap daw si Speaker Romualdez at sina DBM Secretary Amina Pangandaman. Imbis daw na ibalik sa DBM, pupunta na lang daw mismo si Secretary Pangandaman dito sa Kamara, doon nga sa budget briefing ng DPWH kasama itong bagong talagang si Secretary Vince Dizon. Ibig sabihin, tuloy na tuloy po itong budget deliberation ng DPWH bukas. At ayon naman sa Malacanang, mas maiging busisiin na rin hindi lang yung budget ng DPWH kundi pati yung ibang budget ng ahensya ng pamahalaan. Mas maganda nga ron na habang maaga ay nakikita na nga itong mga mali sa budget. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Ininspeksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos ang bagong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Nadiskubring may depektong gusali ng mga diskaya rin ang kontraktor. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, anong nakitang problema sa gusali? Jiggy, nandito tayo mismo sa loob ng tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Ito yung inayos sana na dapat ngayong araw na ang completion. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito tapos. Ipapakita ko sa iyo, Jiggy, yung isa sa mga highlight ng building na ito, which is yung cinema. Ang sinasabi sa atin, September 4, dapat tapos na ito. Pero makikita natin na ongoing pa rin ang construction. At balita natin, isa doon sa mga nakausap natin na construction worker kanina, mukhang ang target, September 15 pa matatapos. So, hindi na sila umabot sa deadline. Bukod dyan, inikot din ito kanina. Kasama nating nag-ikot si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nakita natin na hindi pulido yung finishing ng elevator. Yung ibang mga kwarto, cement finish instead na naka-tiles, which is supposedly yun yung design na nakalagay dun sa original na plano. Pag lumabas tayo ng building na ito sa Intramuros, walang alulod. So, kapag umulan, magiging problematic siya. At kagaya nga ng nasabi mo, na-discover na ang contractor din pala dito ay yung Great Pacific Builders na mga diskaya rin ang nagmamay-ari. Ngayon, si First Lady Liza Araneta Marcos, pagdating namin dito, inabutan namin siya na umiikot din dito sa building pero umalis na rin siya agad so hindi natin siya nakausap. Pero isa nga siya doon sa mga nagbabantay ng proyektong ito. Ang halaga ng reconstruction nitong building na to nasa mahigit 107 million pesos. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawan ng DPWH ay nakikipait sa buhatan sa mga contractor. Sabi nga natin, nabanggit ko kanina, nung dumalo dito si First Lady, kasama niya noon si Secretary Manny Bonoan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Bonoan dahil hindi naman siya nakapirma sa kontrata. But may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun, maaari may sabuatan. At Maricel, may reaksyon na ba ang Pangulo at si First Lady dito sa sinasabing substandard na proyekto? Tinanong natin yan kay Undersecretary Claire Castro kanina, Jiggy, at ang sabi niya, dismayadong dismayado si First Lady Liza Araneta Marcos nang makita nga kung anong nangyari sa building na ito. Sabi niya, gobyerno na nga yung nagpapagawa nitong construction. Aba, gobyerno pa yung naloloko, kaya nga gusto nilang paimbestigahan kung anong nangyari. Si Pangulong Bongbong Marcos wala pa raw na ibibigay na impormasyon kung ano yung reaksyon kay Yusek Castro kasi hindi pa naman daw nakakausap tungkol dito sa proyektong ito. Pero pihadong magagalit din daw yon kapag nalaman kung anong nangyari sa infrastructure project na ito. Pero ang ipinapakita raw dito, hindi lamang sa mga flood control projects nangyayari yung mga kapalpakan, kundi ultimo dun sa iba pang mga infrastruktura under DPWH. At ano ang susunod na hakbang ng gobyerno tungkol dito? Habla ba nila yung contractor? Oo, Jiggy, sa ngayon, pag-aaralan ng gobyerno kung ano yung habol natin para magawa yung mga problematic na bahagi nitong building na ito. Pero isasagawa rin daw nila yung investigation para malaman kung posible nga bang masampahan ng civil liability at ng estafa itong mga diskaya o kung sino man pa yung ibang mga taong involved dito sa isinagawang proyekto dito sa may Intramuros. Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa Maynila. Susunod,
River wall sa Bulacan na noong 2024 pa diniklarang tapos, sinimulan pa lang gawin. At dike na hindi tinapos ang kontraktor sa Oriental Mindoro, bigla ngayong inaayos. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Binansagang manananggal ang isang flood control project sa Gloria Oriental Mindoro. Putol kasi ang dike kahit diniklarang tapos na noong 2023. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong detalye ng proyektong ito? Jiggy, taong 2022 pa, sinimulang itayo yung flood control project dito sa bayan ng Gloria sa Oriental Mindoro. Akala ng mga residente tapos na ito noong 2023 dahil iniwan na ito ng mga gumagawa. Yun pala, mahigit 100 metrong dike ang hindi pa pala natatapos. Sa kuha ng drone video ng News 5, kita yung tila putol na dike sa tabi ng Balete River. 326 meters yung haba ng dike base sa nakasaad na kontrata nito noong 2022. Nagkakahalaga yan ng 50 million pesos. Kumpleto na dapat ito noong December 2023, pero ang nagawa nasa 186 meters lamang. Ibig sabihin, kulang pa ng 140 meters. Kaya ang resulta, binabaha pa rin ang mga residente at kanilang mga pananim tuwing umaapo ang ilog. Makalipas ang halos 3 taon, bigla raw bumalik ngayon yung mga heavy equipment ng contractor nitong St. Timothy Construction. Tinuloy raw ang pagpapagawa ng nabitin na proyekto. Ang problema, yung pagdudugtungan sana ng proyekto, ibang contractor na yung gumagawa. Kaya ang ginawa raw ng kontratista, tinuloy pa rin ang proyekto sa kabilang panig, papunta na sa bundok na ayon sa mga residente, wala na halos silbi. Para kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, hindi lamang basta maanomalya ang naturang proyekto. Pakinggan natin ang pahayag niya hinggil dito. Bago na ngayon tayong tawag, manananggal, di ba? Kalahati, buo, kalahati, nawawala. Tapos nung pumutok ang issue, saka lang sila ulit nagparamdam. Saka tingnan mo naman, gumawa sa kabilang side hindi. Sa pag-iimbestiga pa ng Provincial Government Oriental Mindoro, lumalabas din daw na wala sa pambansang budget ang naturang proyekto. Ibig sabihin, malinaw daw na galing sa budget insertion lamang ang pondong ginastos para sa proyekto. Jiggy, sinubukan natin kunin ang panig ng sangkot na kontraktor at sinabi nila ng kanilang tagapagsalita na aalamin at sisilipin nila ang naturang proyekto. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Oriental Mindoro. Sibak na sa pwestong dating district engineer ng DPWH na si Henry Alcantara. Siya yung iniugnay sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Live mula sa Plaridel, Bulacan, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, bukod sa pagkakasibak sa kanya, may legal na hakbang ba laban kay Alcantara? Yes, Jiggy, maliban nga sa dismissal, ay pakakasuhan din daw itong si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, irerekomenda niya ito sa ombudsman sa susunod na linggo. Una nang inamin ni Alcantara sa pagdinig sa Kamara na nag-issue siya ng mga Certificate of Completion sa mga proyekto para sa flood control na nabistong ghost projects nga. Susunod daw kay Alcantara na sisibakin at papakasuhan din ang mga district engineer at assistant district engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin ang mga pangalan na yan sa hiniling ni Dizon sa Immigration Lookout Bulletin Order. Jiggy. At Kari, anong naging resulta ng inspeksyon ni Secretary Dizon dyan sa Plaridel? Jiggy, River Wall nga sana yung 96.5 million pesos na proyekto para sa flood control dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. May mga nakita tayo na
bahagi na sementado na pero mas malaki yung hindi pa rin. At noong June 2024 pa raw, idineklarang tapos na ang proyekto ng contractor na Wawaw Builders. Pero sa pag-iinspeksyon nga ni Dizon kanina, nabistong 3 linggo pa lang umano nang sinimulan ang proyekto. Ang contractor nga ay ang Wawaw na isa sa mga pinangalanan din ni Pangulong Bongbong Marcos na may pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Dumaan din daw itong ghost project na nabisto nila rito sa Plaridel sa sinibak na si Alcantara. Pakinggan natin ang pahayag ni Dizon. Ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Ghost project ito eh. Klarong-klaro. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Dito sa pagkakadiskubre ng proyektong ito, ano magiging aksyon ng DPWH sa Wawaw na contractor ng proyekto? Bukod sa habang buhay na silang blacklisted, ay irerekomenda rin daw ng kalihim ng DPWH na kasuhan din sila at idadawit pati yung mga iba pang kumpanya na pagmamay-ari rin ng Wawaw Builders o may koneksyon sa kanila. At sa ngayon, sinusubukan pa nating hingin ang pahayag ng kumpanya tungkol dyan. Jiggy. Yan ang ulat ni Kari Cator live mula sa Plaridel, Bulacan. Susunod, mga nambato ng putik at nagkalat na realista dedemanda raw ng mga diskaya. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinugod ng mga realista ang compound ng St. Gerard Construction ng pamilya Diskaya. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, anong panawagan ng mga nagprotesta? Jiggy, hirit ng mga realista, accountability sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na isa sa top contractors ng flood control projects. Pinagbabatungan nila ng putik at pininturahan pa itong gate ng compound ng mga Diskaya ng mga salitang bagnanakaw at kurakot dito nga yan sa Pasig City. Habang tayo ay nilulubog sa baha at putik, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Sa laula, yung ugali ng mga magnanakaw at dapat silang managot. Pupuntahan din daw ng mga realista yung offices ng other government agencies at mga contractors na sangkot sa maanumalyo o manong flood control projects. Ayon naman sa Pasig PNP, walang permit para magsagawa nga ng rally itong mga realista pero nagpatupad ng pulisya ng maximum tolerance. Malicious mischief kasi there is willful damaging of properties. Tingin niyo ba sumobra to? Personally, yes. Plano ng kampo ng mga Diskaya na magsampa ng reklamo sa mga organizers nitong protesta. I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Pero wag naman ho silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato. Hindi na ho ugali ng maayos na mamamayang Pilipino yan. Kaugnay nito nakiusap si Pasig City Mayor Vico Soto sa mga relihista na huwag idaan sa dahas ang pagkadismaya. Samantala na isuko na ang lahat ng 28 na luxury vehicles sa mga Diskaya sa Bureau of Customs. Titingnan natin kung talaga tama ba o hindi ang binayaran dito ng mga buwis at tama rin ba o hindi yung mga dokumento na kinakailangan na i-present sa atin. Sige, i-appeal naman daw ng mga Diskaya itong pag-revoke ng Philippine Contractors Accreditation Board dito sa lisensya ng siyam nilang kumpanya. Harap din daw po itong si Curly Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee next week matapos siyang ipasabina ng Senado. At maliban dyan, wala raw plano ang mag-asawang Diskaya na lumabas ng bansa. Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Pasig City. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.